Paano nga ba nakakauwi ang mga kalapate sa kanilang tahanan kahit pa dalhin sila sa malayong lugar at pakawalan? Ang sagot sa mga katanungan na yan ay pag-uusapan natin for today's episode. Yo, what's up mga dre? Ngayong araw ay magpapalipad tayo ng batch 2 ng mga flyers natin mga tropa. So yun, pinapalipad natin sa mga tourist spot. Wala dito yun, pero ito yung mga bago, yung mga young bird at saka yung mga tifflers. So tara, shoutout nga pala kay Nick Oy dahil nandito yung isa sa mga kalapate niya, which is batch 2. Tara, siya lang natin papalipad sa harap. Ito na mga tropa, let's go! Umabay yung isa. So, meron pa isa dito. Iwan ka na daw. Ayun sila. Ayun sila. Ayun sila. Wala yata. Oo. Mga bata pa yan. Ayun. Hindi sila sabay-sabay. Ito yung kahit may sina. Ano sila mga tropo? Ayan. So tamang-tama, for today's video ay nagpapalipad tayo at merong nagtanong sa atin na ang katanungan niya ay paano nga ba nakakauwi yung mga kalapate, mga tropa. So habang sineset up ko yung another pagpapalipad ay pag-usapan natin kung paano yan. So dito sa video na to merong dalawang klase ng explanation. Isang technical or logical at isang theoretical. Hutsang ina no? Theoretical no? So yun, pag-usapan natin yan. At papaliparin ulit natin si Ichi Girl, si Steboy, ayan, at saka si Mortred. Dahil today is going to be the last day ng training nila or last day ng training nila bago sila paliparin sa kabundukan ng Mount Marundon mga dre. So pupunta ako ngayon sa paahan ng bundok para doon sila ihagis. Kumaga yun na yung huli, and then yung susunod na pagpapalipad ko sa kanila doon na talaga sa tuktok ng bundok mga tropa. Ayan, so pag-usapan natin paano nga ba nakakauwi ang mga kalapate gamit ang logical theoretical explanation. So yun, what's up mga dre? Nandito na tayo ngayon sa kalsada at dito natin pag-usapan kung paano nakakauwi yung kalapate. Dahil isa akong motovlogger / pigeon vlogger mga tol. Alright? So, pag sinabing theory or hindi mali, unahin muna natin yung logical. So, kapag sinabing logical na paliwanag, ito ay batay sa napatunayan ng obserbasyon tsaka ng siyensya mga dre. Ayan, so nakakauwi ang mga kalapate dahil sa pinagsamang likas na kakayahan nila sa orientation. So unahin natin sa kanilang photographic memory mga tol. So yung kalapate is meron silang photographic memory. At syempre yung pinaka-lente nila or pinaka-camera nila is yung kanilang mata mga dre. So kung napapansin nyo mga dre, yung itim ng mata ng mga kalapate paiba-iba ng sukat. Minsan lumalaki, minsan lumiliit. So yun ay dahil ang kanilang mga mata ay nakakapag-zoom in, zoom out mga dre. At kaya din nilang mag-zoom out na mala 360 view or panoramic At kaya rin nilang mag-zoom in na para bang telescope yung kanilang mga mata. So technically parang lente nga ng camera yung kanilang mata na nag-zoom in, zoom out mga dre. At nagfo-focus din yan. May mga focus mode din yan. At yung kanilang utak ang nagsisilbing RAM ba yun o ROM? Or yun nga yung storage at malaki yung gigabytes nila.
Dahil yung mga ano lang naman, yung mga lugar lang naman at mga landmarks yung pinipicturean nila ng kanilang mata hindi agad-agad nabubura sa memorya nila yung mga nakikita nila mga tol, no? So ang mga pinipicture ng mga mata nila is yung paligid ng loft at yung ibabaw ng loft mga dre. Kaya nga tayong mga modernong fancier meron tayong tinatawag na viewing mga tol, kung saan hinahayaan natin yung mga kalapati natin na maging pamilyar sa mga kapaligiran sa harap ng loft. Nga pala mga tol, ito yung kanto papuntang ito yung kanto papuntang bigla ako pinutol no. Ito yung kanto papuntang bundok mga dre no. Yung barangay sa papuntang bundok. So looban to, isang mahabang looban na papaakyat. Yan no, as you can see, papaakyat yan mga tol. So hanap lang tayo dito ng magandang spot na mapagpaliparan. So yun nga, balik tayo sa pinag-uusapan. So yung mga kalapati natin, bago sila magkaroon ng kakayahan na makauwi, kailangan na pamilyar na nila yung lugar ng iyong loft. Especially yung ibabaw ng loft mo. Kaya nga, after ng viewing, kailangan nilang makaronda ng mataas na mataas. Yung mataas na to the point na kung nakatira ka sa lugar na maraming puno o kaya naman maraming building, kailangan yung mga kalapati mo makalipad ng mas mataas pa dun sa mga building na yan at mga puno na yan. At the more na mataas yung niroronda nila at the more na mas malawak yung iniikutan nila, talaga namang mas marami silang mapipicturan at maisisave sa kanilang memorya ng mga landmarks. So tinatandaan nila yung formasyon or yung pagkakahile-hilera ng mga bahay at mga puno at iba pa, mga kalsada, pati yung posisyon ng araw mga dre. So ganun kalupit yan no. So yan, maghahanap lang tayo dito ng isang maluwag na spot kung saan tayo magpapalipad. So yun nga, sa sobrang talino at sobrang lupit ng kalapati, alam nila kung anong oras na at alam nila kung kapag ganitong oras, alam nila kung nasan nakapwesto yung araw. Kaya yun yung nagsisilbi nilang natural compass mga dre. At idagdag pa natin dyan yung magnetic field ng mundo. Dahil yung mga kalapati may mga cellula or cells na sensitibo sa magnetic field ng daigdig. Kaya alam nila kung nasaan yung north, east, southwest mga tol. Yan. So pag pinagsama-sama yung tatlo na yan, yung photographic memory nila, yung pag-identify nila sa posisyon ng araw, at yung magnetic field ng mundo, yun yung nagiging yun yung nagiging basihan nila, or dahil dyan nagkakaroon sila ng kakayahan na umuwi mga dre. Dahil na rin sa kanilang homing instinct mga tol no. So natatangi talaga yung kalapati sa lahat ng mga ibon dahil sila yung merong homing instinct, at natitrigger yun dahil na rin sa mga posisyon ng araw, magnetic field at yung photographic memory. So pagdating naman sa theoryal, kung familiar kayo sa wait lang, dito kaya tayo magpalipad, pero hindi pa tapos yung usapan natin so umabante pa tayo. So kung familiar kayo sa olfactory navigation theory, ayon sa teoryang ito, ang kalapate ay nakakaamoy ng signature scent ng kanilang tahanan. So paano ito paano ito gumagana ayon sa teorya? So bawat lugar ay may natatanging halo ng amoy mga dre. For example mga dre, sinakay natin yung kalapate natin sa motor o kaya naman sinakay nyo sa truck. So habang bumabiyahe sila nagiging familiar sila sa amoy mga dre. Like for example yung halaman, lupa, yung hangin, yung pollution at kung ano-ano pa mga dre. So sa murang edad pa lang nila inassociate na ng kalapate ang direction sa particular na amoy mga dre. So kapag inilalayo sila, sinusundan nila yung pagbabago ng amoy sa hangin hanggang sa makabalik sila sa pinanggalingan nila mga tol. At sa opinion ko lang naman mga dre, ito ay teorya kasi kung meron palang ganitong klaseng navigation ng kalapate na parang invisible scent map, bakit pa natin sila kailangan i-viewing no? So para sa akin teorya to, pero malaki pa rin yung posibilidad na
sa nakakauwi yung kalapate dahil sa pang-amoy, siguro mas makakadagdag na lang talaga sa siguro kung maibe-viewing sila mga dre. So yun, what's up mga dre? Nakikita nyo yung highway na yan sa ibabaw. Yan ay SCTEX mga tol. Ayan. Tapos mapapansin nyo, ayun yung bundok oh. Pero paanan pa rin yan. Ayan. So yung next destination natin is didiretso tayo sa kalsada na to. Ayan. So napitan natin ng konti habang pinapagpahinga natin tong mga ibon natin dahil sa vibration ng biyahe. Pakita ko muna. Grabe sementado na to. Dati lupa lang 'yan, no. Pero ngayon sementado na. Tapos yung kalsada dati dito, diyan dadaan kaso nga lang yata dito naggumawa na ng semento mga dre. Ayan. So kapag pupunta na tayo ng bundok, dito yung kalsada, ayan. Pag ganyan yung kalsada. Ayan, tapos dire-diretso na yan papunta na ng bundok. Dati kasi dito, pwede kang dumaan dyan kaso mabinakuran na. Ayan. Pero ito sementado na mga tol. Ayan. Ayun, makikita nyo yung pinakamotor doon dumiretso. Ayan. So paliparin na natin to. Wala nang pwede na siguro yung pahinga na yun. Yan, so dumiretso na sila mga tropa. Kita-kita na lang tayo sa pagtupad ng una natin pangarap. Kita-kita na lang tayo sa bundok sa mga susunod na episode. Kung wala akong magawang vlog na tungkol sa bundok, or kung yung vlog ko is hindi pa tungkol sa bundok, ibig sabihin meron akong ibang naisip na vlog. Pero yun nga, ang susunod na pagpapalipad natin ay dun na sa bundok mga dre. Let's go. Nagkakape na dito yung pinalipad natin mga tropo. Ayun o. Tapos nandun yung dalawa. Nagkakape na. Shoutout muna tayo bago tapusin yung vlog mga tropa. So yun, shoutout kay Juan Miguel Reyes ng Bulacan. At sa kanyang Reyes Sky Flyers Loft mga dre. At shoutout kay Antonio Cruz ng Pampanga na nagpahiram sa akin ng mic. Kung mapapansin nyo nung nakamotor tayo ang ganda ng audio natin. So yung pinsan niya kasi is may GoPro mic, so yun. At saka sa Elite X Lo, shoutout sa tropa na yan kay Antonio Cruz ng Pampanga. Tapos kay Roberto de la Peña ng Pangasinan at kanyang Northern Wind Loft mga dre. Kay Mark Anthony Santos ng Laguna Lightning Arrow Loft. Kay Eduardo Villanueva ng Batangas. Barako Blades Loft. Angas, 'di ba? So kay Carlo Mendoza, parang kilala ko to si Carlo Mendoza, yung bata na nag-viral. Pero siya ay taga Rizal. High Ridge Racing Loft. Kay Ramon Bautista. Parang kilala ko rin to parang artista yata to Nueva Ecija. Pero wala siyang sinabing pangalan ng loft. Kay Jeffrey Navarro ng Cebu, wala rin siyang sinabing pangalan ng loft mga dre. At kay Alan Garcia ng Iloilo, wala rin siyang sinabing loft name, wala siyang sinabing loft name. At kay Dennis Morales ng Davao del Sur, ito yung tropa natin na nagpapabili ng kalapate kaso napakalayo niya. So gusto niya magpabili ng kalapate sa Bayo Pigeon or sa Petchange, yun nga lang sa shipping fee pa lang durog na, GG. So yun, shoutout na lang kita Master Dennis Morales ng Davao del Sur. So yun, maraming salamat sa panonood. Like, comment, and subscribe. At para sa mga video pa na ganito, nagta-travel tapos nagpapalipad ng kalapate na may konting kaalaman. Kung gusto niyo ng mga ganun, magpatuloy-tuloy, mag-like, comment, and subscribe. Hit the notification bell para mas malupit. Alright, maraming salamat. Peace out.